Salamat po sa mga prutas, pero bago yan, nandito na tayo sa ating ika-6 na evangelism. Tayo ay naghahanda na. Tayo ngayon ay tutungo sa Kabuyaw. Nakaredy na ang lahat ng ating dadalhin. Sa lahat ng sumusuporta sa gawaing ito, maraming salamat po sa inyo. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay. Si Pastor Peljon ngayon ang magbabahagi ng salita ng Diyos. Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? Ang sabi ng Bible, even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. So sa isang talata pong ito, nagsasabi ang Biblia, ano daw ang buhay ng tao? Ang buhay daw ho ng tao ay para hong itong usok o parang singaw. Pagka nagsaing ho tayo, parang singaw na pagkatapos nating makita, mawawala ho agad. Pagdakay, nawawala. Ibig sabihin, ganun in-illustrate, ganun ipinahayag ng Biblia, ganun pala kaikli lang ang buhay ng tao. Sabi nung bata, kinukulit niya yung nanay niya. Hinihila yung palda. Nay, nay. Alam mo naman, pag mga bata, makukulit talaga eh. Sabi niya, nay, ano bang oras na mamatay ang tao? Ano bang edad? Sabi ko, pambihira kang bata ka. Sabi nung nanay, sa dami mong pwedeng itanong, kamatayan pa. Sabing ganon. Walang masabi yung nanay. Walang maipakita yung nanay. Hanggang sa pumasok sa isip ng nanay, dalhin yung bata sa sementeryo. Dinala ngayon ng nanay yung bata sa sementeryo. Pagkadala nung nanay doon sa bata, doon sa sementeryo, nakita ng bata, sabi, nay, bakit ho tayo nandito? Anak, ipapakita ko lang sa iyo kung ano ang realidad ng buhay ng tao. Sabi na, anong nakita mo, anak? Sabi nung bata, nakita ko ho, nay, na meron pong maliit na nicho. Meron pong malaking nicho. Nakita ko rin, inay, na meron pong mas maliit pa. Sabi nung nanay, anong ibig sabihin doon, anak? Sabi nung bata, hindi pala pare-parehas ang kamatayan, nay. 50 years from now, nandito pa ba kaya tayo sa lupa? Hindi natin sigurado. Maaring yung bahay ko wala na, hindi na ako nagmamayari doon. Maaring 50 years from now, hindi na ako ang pastor dito. Lilipas ho tayo. Mawawala ho tayo, mamamatay ho tayo. Ganun po kaikli ang buhay ng tao. Gusto ko pong ipakita ho sa inyo, mga minamahal, na kung anumang bagay na meron ka na pinahahalagahan mo ngayon, nililipas ho yan. Alam niyo po, ibabahagi ko po sa inyo ang buhay ko. Bago ko po makilala ang Panginoong Hesus sa buhay ko, Bisaya po ako. Nanay ko po kalating Muslim. Tatay ko po Rizalista. Parehas po silang may relihiyon. Parehas po, mga minamahal, dinala ko ng nanay at tatay ko, minulat po ako sa iba't ibang relihiyon, pero hindi ho na bago ang buhay ko. Natira ako sa kuya ko, mga minamahal, hanggang dumating pagkakataon, na-expose ako ng drugs at saka sexuality. May droga, may marijuana, naka-plastic bag doon sa aming boarding house. Bata pa lang po ako. Tumitira yung aking kapatid, kasama yung kanyang nobya, mga minamahal. Gumagawa sila ng gawaing mag-asawa, hindi naman sila kasal. Bata, nasa double deck ako, Ate Maylin. Ate Gina, nasa double deck ako. Nakikita ko sila doon. Hanggang pag-edad ko ng 13 anyos, yun ang nasa isip ko. So, sa madaling sabi, si Pastor Peljon, hindi po siya matino bago. Hindi po ako pinanganak na pastor. Ito po yung resulta ng pagbabago ng Panginoon sa buhay ko. Hindi ako nagkikwento sa inyo para kayo yayain. Pero ang naniniwala ho ako na ang tanging nakakapagbago lamang ng buhay ng tao, walang iba kundi si Kristo. Alam niyo po, umalis po ako ng Mindanao, 16 years old po. Kung bakit po ako umalis, nasa watchlist po ako. Exposed ako drugs and sexuality. Yung isa ko pong kabarkada, binalot ng masking tape po ang mukha. Umalis po ako. Nasa biyahe po ako ng barko, papunta hong Maynila. Yung kasama ko po, nabalitaan ko, si Richie. Patay na. Nakita na lang sa bukana ng Barangay Lasang, Davao City. Wala ng buhay. Kung walang layunin ang Diyos sa aking buhay, maaring patay na rin ako. Kung walang layunin ng Panginoon at kung wala po, mga minamahal, walang plano ang Diyos sa buhay ko, maring hindi ko na may bahagi sa inyo kung paano nagbabago ng buhay si Kristo. Sabi nung aking tiyahin, Utoy, magtago-tago ka na. Kasi, nakasama ka sa listahan. Sabi, I don't care, may anting-anting ako eh. May bulong ako eh.
Wactim impractum itim iduplicado Jesus di mano igulpi salutum. Yung mga bulong-bulong doon sa Mindanao. May mga ganong bagay. Mayabang ka kasi may anting-anting ka. Nagsika po kami, pero sa maling paraan. Pero alam niyo po, mga minamahal, ang isa sa kinakatuwa ko, ang kinakagalak ko sa buhay na nangyari sa buhay ko, Ate Seni, ang makilala ko si Kristo sa buhay ko. Alas 10 ng gabi, Abril 24, 2010, tinanggap ko si Kristo sa puso ko bilang Diyos at tagapagligtas. May dati akong relihiyon, may dati akong pinaniniwalaan, pero nung time na yun, mga minamahal, sabi nung aking kapatid sa akin, wala nang sinuman na nagbigay at nagbuwis ng buhay para ikaw ay hugasan sa iyong makasalanan, kundi si Jesucristo lang. Bumaba siya sa lupa upang ibigay ang kanyang sarili. Inibig niya tayo kahit hindi tayo kaibig-ibig. Pero salamat na nakarating, dinala ako ng Panginoon sa Batangas. Pagkadating ko sa Batangas, binahagi sa akin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. Ang sabi sa akin ng aking kapatid, ikaw ito ay mamamatay. Lahat tayo ay mamamatay. Ngayon ang tanong, pagka ikaw ay namatay, tiyak ka bang pupunta sa langit? Sabi ko sa kapatid ko, hindi ko sigurado. Makasalanan ako. Di man kayo katulad ng buhay na meron ako, pero ang sabi ho ng Biblia, makasalanan tayo lahat. At ang sabi ho ng Biblia, pagka ikaw ho ay makasalanan, mga minamahal, merong paghahatol ng ginawa ang Panginoon. Meron pong naglalagablab na apoy ng impyerno. Para kanino yon? Para ho sa diablo yon. Pero bakit, pastor, nadadamay ang tao doon? Kasi ang tao hindi ho sumampalataya sa Panginoon. Wala na ho tayong ibang gawin, mga minamahal ngayon. Ang ginawa ho ng Panginoon, ang sabi po ng Romans chapter 5, verse 8, For God commendeth His love. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buong pag-ibig sa atin. Sa kabila ng tayo ay makasalanan, inibig ho tayo ng Diyos, mga minamahal. Sino may insurance? May insurance kayo, ma'am? Bakit may insurance? Darating na nga yung Kamatayan. Mayroon kang maiiwan. Di ba? Ibig sabihin, tinitiyak nyo po. hindi siya nakakawawa. Oo. Tama, ano po? Tinitiyak mo na may maiwanan ka. Tingnan nyo po, mga minamahal, kung naiintindihan nyo po ako, ang mga bagay ho dito sa lupa, tinitiyak ho natin. Pagka ikaw ba'y sumakay ng Bicol, binabasa mo ba ang karatula? Na Bicol ang sasakyan mo. Pagka hindi mo binasa, sumakay ka ng biyahe pa lang pa Manila, ang isip mo, pa Bicol, pupunta ka kaya ng Bicol? Hindi, di ba? Kasi ang sinakyan mo pa Manila. Ano po, kahit anong gusto mong makarating ng Bicol, hindi ka makakarating ng Bicol dahil ang iyong sinakyan pa Manila. Ganito rin po yon. Kahit anong gustuhin mong pumunta ng langit, pag hindi mo tinanggap si Kristo sa puso mo bilang Diyos at tagapagligtas, impyerno pa rin ang pupuntahan ng tao. Kung isinisigurado mo rin ang mga bagay dito sa lupa, dapat mong siguraduhin ang mga bagay na sa langit. Sabi nung isang matanda, Utoy, alam ko na ho yan. Yes, Nay, alam nyo na. Pero alam mo ba, pagka ikay namatay, saan ka pupunta? Ang sabi nung isang matanda, Utoy, wala akong nakakasigurado dyan. Pagka swerte, pagka sa langit, edi swerte. Pagka sa impyerno, edi malas. Sabi ko na hindi ho ganon. Ang Biblia ho, nagtuturo ng tamang pupuntahan ng tao. Ang sabi ng Bible, Juan 14:6, sabi ng Biblia, si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala nang sino pang pupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Hindi dito sinabi si Pastor Peljon po ang daan. Si Kristo ho ang daan. Hindi relihiyon ang nagliligtas. Kung punong-puno na yung puso mo, mag-alis ka muna at ilagay mo muna ang Panginoong Jesus. Tayo po'y manalangin, ariin niyo pong inyo. Panginoon, At nawa naging totoo ang kanilang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo at ibinigay na natin ang Biblia at ang mga groceries. Maraming salamat po and God bless you all.